Tristan Salvador lives in America for almost his whole life. Nandun ang kumpanya niya, ang pangarap niya. Pero mapipilitan siyang iwan ng bansa at makipagsapalaran sa bansang hindi niya nakagisnan, ang Pilipinas. Kinailangan niyang pumunta sa lupang sinilangan ng magulang niya sa isang kadahilanan. Dahil nasa Pilipinas ang doktor na magdurugtong ng buhay ng kanyang anak. His daughter was just a 5 years old little girl and at the age of 3, she's already diagnosed with brain tumor. Mahina rin ang baga nito kaya nahihirapan ng ibang doktor na operahan ng bata dahil ayaw nilang mapahamak ito. He almost gave up until one good news came to him. Nabalitaan niyang isang doktor na nasa Pilipinas ang nakagawa ng milagro sa isang bata rin na may brain tumor. Dahil doon agad siyang bumili ng ticket at kasama ng anak, lumipad papuntang Pilipinas. He desperately needs the help of that doctor kahit magkano pang kailangan niyang ibigay sa doktor na yo'y ayos lang. Ang mahalagay mabuhay ang kanyang prinsesa. The day has finally come and he was up and about to meet the doctor. The doctor he badly needs for his daughter. And there, he meets her. Ang doktor na pagkakatiwalaan niya sa buhay ng prinsesa niya and cursed him for wanting her. Part 1, Prologue. Where are we going, Daddy? Inosenteng tanong 5 taong gulang na anak ni Tristan sa kanya. Nasa airport sila ng naiya, tinihintay na lang ang magsusundo sa kanila. Are we visiting Mamita and Lolo? Nakaupo sa kanyang personal wheelchair habang hawak ang manika nito. Tumango siya at saka ngumiti. Yes, Francesca, we will visit them and we'll visit some other places. Sagot niya. Ayaw niyang sabihing tutungo sila ng ospital at kung papayag lang sana ang doktor na manggamot sa anak niya, sa bahay na lang ng kanyang mga magulang nila isagawang operasyon. Ayaw niyang mapalayo sa anak kung i-admit ito doon. He wants her Francesca beside him. Her daughter suffers from brain tumor. Maliit pa lang ang bukol pero gusto niyang maalis na para hindi na lumaki pa. Kung tutusin, hindi niya na kailangan lumipad patungong Pilipinas para lang magamot ang anak niya dahil magagaling din ang doktor sa Amerika. Ang kaso, di nila mahawakan ang anak niya dahil bukod sa brain tumor, mahina rin ang baga nito. Nasa pinakamaselang parte rin ng utak ang bukol kaya hindi may sagawa ang operasyon sa anak. Natatakot ang mga to na baka magkamali at hindi maligtas ang anak niya. Maraming doktor na ang dumaan sa anak niya pero lahat ng mga to ay nahawakan ng anak. Like where, Daddy? Kay Mommy? Natigilan siya sa tanong nito, tsaka marahas na umiling. No, baby. Mom is busy. He lied. Di nababalik pang ina nito. Sumama na to sa ibang lalaki. Sa lalaking mas mahal nito at iniwan lang sa kanyang anak niya. Ayos lang naman yun sa kanya, ang mahalaga sa kanyang anak niya. He only wants her daughter and he has no plan of entering another relationship. Not until a lot of women reject him for having a child. Ang rason ng mga to ay kesyo ayaw daw nila magkaroon ng responsibilidad, lalo na sa may sakit. Para sa kanya na ama ng bata, masakit marinig ang bagay na yon. Nasasaktan siya para sa anak na wala pa namang kaalam-alam sa mundo. Her daughter was just an innocent child, pero sinasaktan nila ito sa masasakit na salita, kaya mas pinili niyang isantabi ang sariling kapakanan para sa anak na mas kailangan ng atensyon niya at kalinga. Then I am not going if it's not the place of mommy. Umiiyak nitong sabi. He sighed and he wiped her tears. Is Daddy not enough for you? Bumaling to sa kanya. Of course you are, Daddy. I just want to feel the feeling of having a mommy. Nakatingin to sa kanya mga mata. Nag-iwas siya ng tingin sa anak para din ito makitang nasasaktan siya para dito. After Mamina, can we meet Mommy? Please? Nagmamakaawa ang tinig nito. Of course. Francesca? Yay! Magilo na sambit nito at saka siya niyakap. I love you, Daddy. Niyakap niya na mahigpit ang anak tsaka hinalikan sa noo. I love you, Francesca. Mamina! Kumalas ang anak niya na makita nito ang lola niya. How are you, my Francesca? Tanong ng ginang sa bata. Tinuro nito ang ulo niya. It still hurt? Nakanguso nitong sagot. Bumaling sa kanyang ina. Are you ready to meet this doctor you're talking about? Tumango siya. And I want it as soon as possible, Mom. Congratulations, both of you. Bati sa kanila ni Director Santos matapos ang debate laban sa kalabang ospital. After a boring debate against their rival hospitals, they won again. Kayong magkapatid ang lucky charm ng ospital na to. Walang emosyong tumangulang ang dalawa. We should celebrate para naman... I will take my leave. Putol ni Isabel, sasabihin ng direktor. She's not talking to the director but to her brother. Ni hindi nga niya tinapunan ng tingin ang direktor at nilampasan lang to.
Diretso ang tingin at di man lang binabati ang mga nurse o doktor na makakasalubong. Sanay na ang mga to sa ugali niya. Mas ayos pa nga hindi sila titigan ni Isabel dahil oras titigan niya ang mga ito, it means he did something that she don't like. That's how cold she is. Call her whatever you want but she doesn't give a damn. Wala siyang pakailam sa ibang tao. All she care about is her job and her patient. Good morning, Maya. How are you? Bati niya sa batang kakatapos lang niyang operahan, 2 buwan na nakakaraan. May aparato pa nakasaksak sa iba't ibang parte ng katawan dahil di pa rin ito nababawi ang lakas na nawala matapos ang operasyon. She stared at the monitor to check her heartbeat, her blood pressure and everything. When she saw that it was normal, she looked at the girl laying down in the hospital bed. It was a 50-50 chance that this child will survive. Bago pa niya isinagawa ang operasyon, sinabihan niya ng magulang nito na mas malaki ang posibilidad na wala nila ang buhay ng bata. She is just 7 years old and she suffered with a brain tumor. Payat din to at mahina. I'm fine. Thanks to you, Ate Isabel. Sagot nito na medyo nahihirapan pang magsalita. You don't have to talk. Just nod or shake your head. That's all I want to know, okay? The girl nod. Good girl. Aniya kaya tinaplos niya ang ulo nito. In 10 minutes, your nurse will visit you. You're gonna eat and drink your medicine. Tumango ito. I will go ahead then. Nilingon niya ang mga magulang nito. Her nurse will be here in 10 minutes. Mr. Delgado? Thank you, doktora. Tumango siya at saka lumabas sa silid ng bata. Nang matapos siya sa pagronda sa mga pasyente niya, nagtungo na siya sa office niya. Nadatnan niya ang sekretary niyang abala sa pag-ayos ng mga record ng kanyang mga pasyente. Ali, kapag may mga tumawag, i-direct mo kagad sa linya ko, ha? I want all appointments to be done today. May family gathering kami mamayang gabi, baka hindi ako makabalik agad. Can you double check my upcoming operation later? Yung mga masaselan at hindi na yung urgent, pakiuna. Utos niya sa sekretarya na alikagang ginagawa. Yes, doktora? Akmang papasok na siya na magsalita ulit ang sekretary niya. Doktora, meron pala kayong new patient. It's an urgent po and the family is asking if you could do the operation in their home. Inis siyang bumaling sa sekretarya na agad tumungo. Anong tingin nila sa akin? If they want to set an operation with me, I'm fine with it. Pero dito ko dadalhin sa ibang lugar ang mga gamit ko. Tell them, no. Aniya at saka pumasok sa mismong opisina niya. Inis niyang hinubad ang white robe niya at saka umupo sa swivel chair. Ngunit agad ding natigilan na makita ang isang paper bag na may pink note na nakadikit. Agad niya yung binasa. Hey twin sis, you skipped lunch again. Nagpunta ako sa BFF Resto to buy you lunch. Huwag ka magpapagutom. Eat that and I'll go check on you later. Eros, she sighed. Eros in his habit of buying her food. Tinignan niya ang kanyang wristwatch para alam ko anong oras na at napabuntong hininga na makitang pasado 2:00 na. Dahil ramdam na rin niyang gutom, agad niya itong binuksan at naamoy ang napakabangong aroma ng pagkain. Amoy pa lang kilala niya kung sino nagluto noon. Sino pa nga ba? Kundi ang sa isang kaibigan ng kakambal niya. Wala tong kaibigan bukod sa chef na mag-aari ng BFF Resto. Natakam siya kaya agad siyang kumain. Nasa gitna siya ng pananghalian nang biglang may kumatok. Come in! Bumukas ang pinto at niluwan nito ang sekretary niya na nag-aalangang pumasok. Nag-iwas siya ng tingin dito upang di nito masabi na sinisindak niya ito. Nakailang palit na kasi siya ng sekretarya dahil lang sa nai-intimidate ang mga to sa kanya. Dahil sa nang i-intimidate ang mga to. What is it? Malamig na tanong niya habang ang paningin nasa pagkain. About po dun sa urgent na pasyente, doktora. Bata po kasi yun 5 gulang at takot sa ospital. Bakit ikaw nagpapaliwanag? Kasi doktora, tell them to come in here and explain the situation. Hindi kailangan ikaw magpaliwanag. Sabihin mo kung gusto nila ako makausap, puntahan nila ako. Yes, doktora? Tugon ito at saka nagmadaling sinara ang pinto ng kanyang opisina. Bumuga siya na marakas na hininga at saka tinuloy ang pagkain. Palabas sana siya ng ospital na makita ang kambal na nakasandal sa entrance. Tulad niya, hindi na rin to nakasuot ng white coat. Magkakrus ang kamay at nakatanaw sa malayo. Mukhang malalim ang iniisip nito. Nilapitan niya ang kapatid at hindi man lang naramdaman ang presensya niya. What's on your mind? Pukaw niya sa kapatid, kunot noong nilingon siya nito. Bakit? Ang lalim kasi ng iniisip mo. Nasisid mo?
Otomatikong tinaas niya ang kamay niya upang batukan sanang kakambal sa pamimiloso po nito sa kanya. Ngunit hindi niya na naituloy nang tumunog ang cellphone nito. Hello? Anito nang masagot ang tawag. Mom, yes, we're coming. We are up and about to leave the hospital. Yes, we're on our way. Bye! Nang maipasok na nito ang telepono sa bulsa, ay humarap na ito sa kanya. Sasabay ka ba sa akin o convoy na lang tayo? I don't like the smell of your car. She really hates it. Masyado malakas ang amoy ng air freshener nito. Ngumisi ang kapatid. That's because I don't like it to ride with me in my car. You're annoying just like Santos. He is talking about the director's daughter na isa ring doktor. Matalik na tong kaaway. Pirandilatan niyang kapatid. Do not compare me to your woman. Singhal niya sa kapatid. Ang ngisi nito'y nawala at napalitan ng matalim at walang emosyong tingin. She is not my woman. Siya naman ang umisi. She likes it when she always get in her brother's nerve. Akala siguro nito magpapatalo siya. Ang anak kasi ng direktor may pagtingin sa kapatid. Let's go, shall we? Ngising ani niya sa kapatid. Masama pa rin ang tingin nito sa kanya na makarating to sa parking lot kung saan nakapark ang mga sasakyan nila. Bago siya sumakay, tiningnan niya muna ang kapatid na sumakay sa kotse nito. Pinaharulot nito ang sasakyan at siya naman na sumunod. I'm sorry, Mr. Salvador, but Dr. Herrera does not want to perform an operation at your house. At kung gusto niyo po, kayo na lang pong kumausap sa kanya. Anang babaeng kausap niya sa kabilang linya. Marin siyang napapikit sa kabamuntong hininga. Sige, pupunta ako dyan para kausapin ng doktor. Okay, sir. I will set an appointment with you. Kailan ka po available? Tomorrow would be nice, pero baka hindi akong pupunta dyan para kumausap. Gusto niya kasi ipasyal muna ang anak sa magagandang lugar bagong operasyon. Gusto niyang bigyan ng masasayang alaalang anak kung sakaling hindi pumayag na magpadala sa ospital. Okay, sir. Sino po bang pupunta dito para lang po ng doktora? My mom, Lucy Salvador, sagot niya. Sige po, sir. Vacant po ang time ni doktora ng 1 o'clock p.m. Dapat po nandito siya ng exact 1 o'clock. And look for Doktora Isabel Herrera, sir. Inuulit ko po, Doktora Herrera po kasi dalawa pong Herrera dito at parehong Sir John. Baka po mamali kayo akong mapagalitan. He chuckled. Okay, makakarating siya sa eksaktong oras at Doktora Isabel Herrera. Aniya saka pinatay ang tawag. Di na siya sumagot pat ibaba na ng telepono, saka hinanap ang anak. Oras na kasi ng gamot nito. Napangiti siya na makita tong naglalaro kasama ng mga magulang niya. Gabi na pero di pa rin pagod ang anak sa paglalaro. She is playing with her dollhouse. Nakita niyang hawak nitong isang malaking babaeng manika at isang batang manika. Lalapit sana siya sa mga ito nang marinig ang anak. Bakit si daddy lang kasama ko at hindi si mommy? Maging ang mga magulang niya'y natigilan at naghahanap ng maisasagot sa musmos na bata. Why did you ask, sweetheart? Ang ama nito ang nagsalita. Look at my baby doll. She has mommy and daddy and she's happy. Pero bakit ako walang mommy? Inosente nitong tanong sa mga magulang niya. Why can't I be like Sydney? Sydney is her baby doll. Happy and not scared. Why, baby? Are you not happy and are you scared? Nalulungkot na tanong ng ina. I'm happy but sad at the same time kasi wala akong mommy. No one will sing with me a lullaby. Malungkot na saad nito. Parang piniga ang puso niya sa narinig. Hindi niya alam ganun pala ang nararamdaman ng anak. Akala niya na ibigay niya rito ang lahat pero hindi pa pala. Di pa rin pala sapat lahat para masabi niyang masaya at kontentong anak. She needs a mother more than anything else. Pero yun ang hindi niya kayang ibigay sa anak. Gustuin man niyang mahanap ng tatay yung ina at asawa nito, hindi niya na ginawa. Marami na kasi siyang niyaya noon na magpakasal sa kanya, pero tinanggihan siya dahil may anak na siya at ayaw nila na maagang responsibilidad. Nagagalit siya sa mga rason nila. Hindi naman isang mabigat na responsibilidad ang anak niya. Mabait si Francesca at mapagmahal. Kahit na sino makakapalagay nito ng loob. Minsan ang mga babae pa ang nag-aaya sa kanya ng kasal at pumayag naman siya. Pero nang ipakilala niya si Francesca, mabilis pa sa 4:00 kung tumakbo. Kaya naman hindi niya na tinangkang maghanap. Flings na lang ang ginagawa niya. Iniwan niya ang puso niya na para lang sa anak niya. Pero ngayong naririnig niya mismo ang mga bagay na yon mula sa anak niya, tinatanong niya kung naging buti ba siyang ama dito. Is he a good father to Francesca? All he could think is that he failed as a father to her daughter.
Where's mommy anyway? Bakit wala siya kung kailan kailangan ko siya? Does she know that I'm sick? Ah, sweetheart. Di napigilan ng ina niyang humagulhol habang yakap ang anak niya. Baby, we're here for you. Napapikit na lang siya na maramdaman ng pagtulo ng luha niya. Bilang ama, masakit malaman na sa murang edad, naranasan ng anak niya ang di nito dapat maranasan. Minsan, pinapanalangin niyang sana sa kanya na lang mapunta ang sakit na pinagdaraanan ng anak. Mas gugustuhin niyang siya ang magdusa kaysa sa anak niya. Pinanasan niya ang luha, tsaka lumapit sa anak. Hey, sweetheart, time for your medicine. Ngumiti ang anak. Okay, daddy. Anito at saka yumakap sa kanya. Binuhat niyang anak tsaka humarap sa ina na namumugto ang mata. Mom, can you do me a favor? Ano yon, anak? Pwede bang ikaw munang magpunta sa ospital para kusapin ng doktor na mag-oopera sa anak ko? May pupuntahan lang kami ng anak ko at 1 p.m. nandun na dapat kayo. Hanapin mo si Doktora Herrera. Alam na ba nito na ooperahan ng anak mo? Ang alam ko hindi ka nagpaset ng schedule para sa anak mo. Ani ng ama. Tumango siya. I was busy doing my work. Nakalimutan ko mag-set ng appointment. Okay, akong kakausap sa doktor. Tumango siya at saka pumasok sa loob ng bahay para painumin ang gamot ng anak. Where's your daughter, Asia? Anang boses ni Don Lucio, patungkol sa kapatid niyang si Corina. Ang sabi ko dapat lahat tayo nandito. Her mom sighed. Papa, parang di ka na nasanay sa apo mong yun. Lagi nating di nakakasamang batang yun. Busy yun sa trabaho. Bakit ang mga anak mong si Isabel at Eros nakakagawa ng oras para sa pamilya? Papa, kung di mo mapilitan ng dalawang to, hindi rin pupunta mga to eh. Sagot ng ina. Mas priority pa ng dalawang trabaho kaysa pamilya. Kunwaring nagtatampo ang ina. Tulad kanina, nasa pagkain lang ang paningin niya. Alam niya ang ugali ng pamilya niya na oras na tumingin siya sa mga ito, mamimisinterpret na naman siya ng mga ito. Speaking of that, I've heard from Director Santos that you two did a great job. Natalo niyang kalaban nating ospital. Congratulations! Bati ng lolo nila sa kanilang magkapatid. How about you, Roxanne? Narinig ko mula... I don't want to talk about it, lolo. Putol ng pinsan niyang si Roxanne. Roxanne? Sabay na bulyaw ng mga magulang nito kay Roxanne. That's not how you talk to your grandfather. Ganyan na bang nakukuha mo sa mga kliyente mong kriminal? Hinampas ng pinsan ng mesa gamit ang kamay. Elias is not a criminal. Si Elias ang kasintahan nito na pinagbintangang gumahasa sa isang minor de edad. Alam kong ayaw niyo sa kanya, pero tama ba naman na insultuhin at yunakan niyo ang pagkatao niya? Napabuntong hininga na lamang siya habang nakikinig sa pagtatalo ng mag-ama. This is not a family gathering she'd been imagining. She wants peace and quiet dinner dahil sawang-sawa na siya sa ingay sa ospital. Normal na sa pamilya nila ang ganong klase ng pagtatalo. Para kasi silang mga gutom na leon na nagtatalo kung sinong maunang lumapa sa biktima. Akala ng iba, isa silang perpektong pamilya kaya madalas makatanggap sila ng paghanga sa iba. Pero lingid sa kaalaman ng iba, tulad ng isang normal na pamilya, may iba't ibang problema na sila. Ang mga nagpi-feature sa mga magazine, yung mga pwede lang nilang ipakita sa publiko, tulad ng yaman na meron sila, mga ari-arian, pero hindi ang pribado nilang buhay. Yun kasi ang kinatatakot ng lolo nila, ang malaman ng publiko na hindi maayos ang pamilya nila, na hindi to katulad ng Herreras Empira na matatag at walang makakatibag. They're all wrong. Her family is all broken. Mula sa lolo niya hanggang sa kanilang mga apo. He won't do anything good for you, Roxanne. Paano ka nakakasiguro na hindi nga siyang gumahasa? Kailan pa bang pag-usapan ng bagay na yan? Dito mismo sa pagkainan? Ang lolo na nito ang sumabat. Pag-usapan ninyo yan sa pribadong lugar, not in front of the table? Excuse me. Ani ng pinsan niyang si Roxanne. Wala na akong ganang kumain. Anito at saka umalis sa harapan ng dining area. Lahat ay natahimik. Hindi ito ang inaasahan kong usapan sa pagkainan. I want a happy and unforgettable dinner with all of you. Umalingaw sa apat na sulok ng dining area ang boses ng Don. Wala na nga si Saiden at si Corina. Mawawala pa ba naman si Roxanne? Ayusin mo ang relasyon mo sa anak mo, Erwin, dahil ayoko na mawalan pa ng isa pang apple. Mukhang pati ito'y nawala na rin ng gana sa pagkain dahil tumayo ito at iniwan sila sa hapagkainan na walang imik. I think I have to go too. Basag ng kapatid na si Eros sa katahimikan. May pasyente kasi ako ngayon. Excuse me? Paalam nito sa mga natitirang tao sa mesa.
Mauna na rin ako. Nasa labas na siya ng mansyon na biglang sumulpot ang pinsang si Natalie na ikinagulat niya. Pwede bang gumawa ka ng ingay tuwing lalapit ka sa mga tao? Hindi yung bigla-bigla ka na lang susulpot sa tabi ko. Singhal niya rito. Natalie just chuckled. Mabuti naman at di ka nakipag-debate kay Tito Erwin at Roxanne. Nakangisi pa nitong biro. Mabuti naman at hindi ka na nakikipagdebate. Imagine mo kapag sumali ka, World War III ang dating? Pinukol niya ng masamang tingin ang pinsan na tinatawanan lamang din ito. Anyway, I'm having a race next week. I want to invite you. Anito at saka inabot sa kanya ang 3 ticket na kinakunot ng noo niya. 3 tickets? Well, manghila ka ng kasama mo. Basta dapat nandun ka. Moral support na lang sa akin. Hindi ko masaya. Mayaya si mommy at daddy dahil warden sila ngayon. Same with lolo. Alam mo naman, against yun sa career na pinasok ko. Busy ako. Just come and watch me. Pigil ito sa kanya. Kapag hindi ka pumunta, hindi ko pakakainin na isang buwan si Shadow. Pananakot pa nito. Binigyan ito ng napakasamang tingin. Yung tingin na kinatatakutan ng lahat. Don't you dare starve my horse, Natalie. Nung ayaw mong di kita kausapin na 1 taon. Pananakot din niya. Natalie laughed. Okay, basta pumunta ka. Aasahan ko yon. Anito at saka nagpaalam na sa kanya. Sinundan pa niya ng tingin ng pinsan at nang mawala nito sa paningin niya, saka siya sumakay ng kotse at pinaharurot yon papunta sa bahay niya. Katatapos ng bisitahin ni Isabel ang lahat ng pasyente niya nang bumalik siya sa kanyang opisina para naman abalahin ng sarili sa pag-aaralan ng mga pasyenteng ooperahan niya sa sunod ng mga araw. Doktora Herrera, nasa loob po si Miss Shine. Imporma sa kanya na sekretary niya. She heaved a sigh. Ano naman kaya ang problema ng babaeng iyon at siya na naman ang binubulabog? Kung bakit kasi hindi pa ito umuwi sa bahay? Her sister Corina, also known as Shine, is a famous model. Di nito sinunod ang gusto ng lolo nila na maging isang negosyante dahil mas gusto nitong nag-e-expose sa camera at rumarampa. Pangarap yon ng kapatid niya simula pa lang, pero hindi yun sinuportahan ng pamilya nila. And Corina being the stubborn and of course the black sheep of the family, hindi nito sinunod ang kanilang lolo. Kaya isa nito ngayong sikat na modelo. Inarap niya ang sekretary niya at tulad na nakasanayan nito, sa tuwing haharap siya rito, tutungo at hindi sinasalubong ang tingin nila. Yan ang ilang appointment ko ngayon. Malamig na tanong niya rito. If there's one at this time, tell them to wait here and wait for me to call them. Yes, doktora? Hindi na siya nagsalita pa at pumasok na lamang sa pinaka-opisina niya. And there she is, her annoying little brat sister, sitting on her chair. Pinukol niya na matalim na tingin ang kapatid na parenteng nakaupo sa swivel chair niya. Get out of my chair, Corina. Mariin niyang utos dito. Pinasadahan niya ng tingin ng kapatid at sa loob na 1 taon nilang hindi pagkikita, marami nang nagbago rito. Her hair is not black and straight anymore. It's blonde and curly. She's more fiercer than before. Tulad pa rin naman noon ang pananamit nito at kahit na hindi na masyado nag-effort sa mukha, maganda pa rin. Nakangising tumayo ang kapatid habang sinasalubong nito ang matalim niyang tingin. Magkasing tangkad lang sila ng kapatid pero dahil nakasoto ng heels halos tingalain niya ito. Why are you here? She knows her sister pretty well. Alam niya na saka na ito magpapakita sa kanya kapag may kailangan to sa kanya. Hindi mo ba ako na-miss? Tanong nito habang sinasalubong ang kanyang matalim na tingin at hindi man lamang ito natinag. Mukhang hindi gaano niya kakilalang kapatid at ganon din ito sa kanya. Pareho naman kasi sila ng ugali, matapang, mataray at suplada, but her sister perfected the art of pretending very well. Kaya nitong mameke na ekspresyon kapag iba ang kaharap, pero kapag sila-sila lang na pamilya, lumalabas na ang totoo nitong kulay. Iba naman sa kanya, she likes her true self. If she is mad, she's mad. Kapag di niya gusto ng isang tao, hindi niya ito kakausapin o kaya naman tatapunan ng tingin. Kapag hindi niya gusto ito, hindi siya plastic na tao kapag nginitian ng iba, ngingiti rin. Mas gusto niya kung sino siya ngayon. Dapat hello o kaya good afternoon ang ipambubungad mo sa akin. Anito at saka naglakad palapit sa kanya na parang stage lang ituring ang office niya sa paglalakad nito. How are you, ate? Tanong nito sa kanya. Hindi niya to sinagot. Bagkos naglakad patungo sa swivel chair at umupo. Tinoon niya ang paningin sa mga folder na nasa mesa niya.
Tell me, what do you want? Tanong niya rito habang nasa folder pa rin nakatingin. Marami akong pasyente at appointment ngayong araw. They are more important than you. Of course, she did not mean that. Di lang talaga sweet si ate kagaya niya. I need allowance, that's why I'm here. Since you're my older sister, it's your responsibility to provide my allowance. Yeah? Anito na parang ganun lang kadali ang pinapagawa nito sa kanya. Corina, may I remind you that you have your own bank account. Binabayaran ka naman sa pagmumodelo mo. Then she heaved a sigh to prevent herself from getting angry. And for the record, you're no longer my responsibility since the day you turned 18, Corina. Bagsak balikat ang kapatid niya, tsaka umupo sa visitor's chair at napapaawang tumingin sa kanya. But Isabel, wala na akong pera. Hindi ko naman pwedeng bawasan ang ipon ko sa pagmumodelo and mom hold my bank account. I cannot ask Eros. Alam ko naman ang sasabihin kung ano man ang sasabihin ni Eros, ganoon din ang sasabihin ko sa'yo. Putol niya sa sasabihin ng kapatid. Umuwi ka na sa bahay at iwan mo ng career na yan. Goodness, Karina. You are more than just my model. Corina, para naman kaya ko maging kagaya mo. I am not like you, Isabel. Anito. And besides, kapag kay mommy ako humingi, alam kong may kapalit yon. And if I agree to that, bye-bye freedom ako. Kaya, sige na, pagmamakaawa nito. Babayaran naman kita eh. Tinaasan niya to ng isang kilay. Kailan naman kaya yon? The last time I let you borrowed money from me and promised to pay, hindi mo ako binayaran. Kalimutan mo na ang utang mo sa akin. Ngumiti na parang aso ang kapatid. Kaya nga hihingin ko na lang sa'yo, di ba? Hindi hiram. Hingi para hindi ko nababayaran. Pinukol niya na masamang tingin ng kapatid. You just said that you're gonna pay me. Not, Corina countered. You just said. Marahas tong umiling at saka ngumisi. No, sister, you heard me wrong. Ibubuka niya sana ang bibig para magsalita na may kumatok sa pinto, labas ng pinto, dahilan para lingunin nila yung pareho. Come in! Bumukas ang pinto at iniluwa nito ang kanyang sekretarya na nag-aalangan tumingin sa kanya. Doktora Herrera, may appointment po kayo ngayong 1 o'clock. Importante daw ho. Humarap sa kanyang kapatid. Send the money to my manager's bank account. I need it tomorrow. Thank you. Bye. Anito at saka nagmamadaling tumayo at lumabas ng office niya. She sighed. Tell her to come in. Yes, doktora. Daddy, where are we going? Inosenteng tanong ng anak niya habang lulan sila ng kotseng hiniram niya sa kapatid niya. It's a secret, baby. Malambing na ani niya sa anak. I want to surprise you. Is it, mommy? Biglang lumiwanag ang mukha nito habang nakatingin sa kanya. Natigilan siya at hindi agad nakapagsalita. Hindi niya alam kung paano sasagutin ng anak. If it's mommy, I'll be the happiest girl in the world, daddy. Anito habang pumapalakpak. Di na ako magpapabili ng gift sa'yo kasi binigay mo na yung gift na gustong gusto ko. Tipid ng ngiti lang tinugon niya sa anak at saka binaling ang paningin sa daan. Hindi niya masagot ang anak dahil maging siya, hindi alam kung paano mahahanap ang sagot para sa anak. He had been lying to her daughter for her own good. Kahit gustong gusto niya nang sabihin dito na iniwan na siya ng ina, hindi niya magawa dahil ang tanging tanong nito, ang kasinungaling ang iyon na lang ang dahilan kung bakit lumalaban pa ang anak niya. Ang kasinungaling ang may pakailan pa ang ina nito sa bata. But I think there's an important place we need to visit. Where? We're going to see Nemo. Magiliw na sabi niya sa anak. Really? I will see Nemo? Excited pang tanong nito. Ang anak niya mahilig sa isda pero dahil puro siya trabaho, di niya magawang maipasyal ang anak. Tangi sa mga movie lang ito nakakakita ng isda na paborito nito. Ang Dory, di ba, Daddy? Yes, sagot niya. And you will see them soon enough. Yay! Muling pumalakpak sa tuwa ang anak niya. I can't wait to see them. Ang tuwa sa mukha nito napalitan ng lungkot. I wish mommy was here too, he sighed. Di talaga niya mawawaglit sa anak kahit panandalian ng ina nito. Kailan ba hindi magiging busy si mommy? Malungkot na tanong nito. Umaasang masasagot na niya ito. Binalingan niya ang anak at nakita niya sa mga mata nito ang pangungulila sa ina nito. But what can he do? Alangan namang humila siya ng babae na magpapanggap na magiging nanay ng anak niya. Eh di mas lalo pang nadagdagan ang kasalanan niya. Winaksin na lang niya sa isip ang lahat-lahat, tsaka nag-isip ng pwedeng makabala sa isip ng anak. Tulad ng pagbibilang ng kotseng kulay pula.
Nagtagumpay naman siya dahil kaagad na naghanap ang anak ng kotseng kulay pula sa daan at tuwang-tuwa ito sa tuwing nakikita ito ng kulay puting kotse. Di rin naman nagtagal nakarating din sila sa Ocean Park. They're happy and excited to get in the big aquarium. While getting tickets, his daughter could not stop smiling and giggling until they get in. Masaya ang anak niya habang pinapanood ang iba't ibang uri ng isda na lumalangoy sa aquarium. Namamangha sa mga isda, tinatanong siya kung anong urang isda na ba ng mga yon. Di siya gaanong pamilyar sa mga isda pero ayaw naman niyang magmukhang tanga sa anak. Kaya naman gumawa na lang siya ng pangalan ng mga ito. May isdang nakita ang anak niya, kamukha ng tilapia kaya sabi niya tilapia yon. Yung payat na isda at mahaba at tinawag niyang galunggong. Lihim na lang siyang natawa nang tapunan siya ng tingin ng ibang taong naroon. Pero hindi niya yun pinansin. Ang mahalaga, masaya ang anak niya. Pagkatapos nga nilang panoorin ng mga isda, napagdesisyon na nilang kumain ng pizza at ice cream. Pagkatapos noon, dumiretso na sila sa MOA para naman pumunta sa toy store at sa time zone. Nilibang niya ang sarili sa pakikipaglaro sa anak. Hindi na niya muna inisip na may sakit ito. Ang mahalaga sa ngayon, masaya silang pareho. Nang mapagod ang anak, napagdesisyon na nilang umuwi. Tulog to na makarating sila sa bahay ng mga magulang, kaya maingat niyang tinanggal ang seatbelt nito at pinangko ang anak upang dalhin sa kwarto nilang dalawa. Maingat niyang nilapag ang anak at saka kinumutan. Nakangiti niyang pinanood ang paggalaw nito kaya hindi niya namalayan nasa tabi niya na ang ina. "Kamusta ang pasyal?" tanong nito sa kanya. Bumaling siya sa ina. "It was fun. We both had a great time." Lalo na siya. Nangunot ang noo niya sa tinugon ng ina. "What's wrong?" "Napunta ako sa ospital." Doon na siya tuluyang humarap sa ina sa matiim niya itong tinitigan. "And?" His mom heaved a sigh. "Hindi pwedeng inihiling natin sa kanya, Tristan. Kahit anong pilit ko, wala pa rin. Watch her for a while, mom." Birin niya sa ina, tsaka agad nang tumayo. "Saan ka pupunta?" "Pipilitin ko ang doktor na yon," sagot niya. "Handa ako magbayad ng malaki para lang maoperahan si Francesca." Aniya at saka nagmamadaling lumabas ng kwarto at kagad na nagtungo ng kotse at pinahururot iyon papunta ng ospital. Kailangan niyang pilitin ng doktora na sa bahay nilang isagawa ang operasyon. Ayaw niyang makitang umiiyak ang anak kapag sa ospital niya ito dinala. He will pursue the doctor until she said yes.